tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang panibagong serye ng matitinding pag-atake mula sa himpapawid ang muling gumimbal sa mga pamayanan malapit sa hangganan at sa mga pangunahing lungsod ng Russia at Ukraine noong Hulyo 26, 2026. Ipinakikita ng mga pinakabagong pag-ataking ito ang lumalalang panganib at direktang epekto ng digmaan sa mga pamayanang tirahan at sa mga karaniwang sibilyan sa magkabilang panig. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang mga pasilidad ng militar ang nadadamay, kundi maging ang mismong mga tahanan, gusaling tirahan at pampublikong pasilidad kung saan naninirahan ang mga pamilya. Sa ating pag-uulat ngayong araw, pananatilihin natin ang isang seryoso, objektibo, desesyon patan desesyon at walang kinikilingang pagtalakay sa mga kaganapan habang iiwasan ng anumang haka-haka tungkol sa mga detalyeng hindi pa ganap na napapatunayan ng mga malalayang tagapagsuri. Sa kabuuang saklaw ng ating ulat, susuriin natin ang dalawang pangunahing insidenteng naganap sa nakalipas na mga oras. Una na rito ang malawakang pag-atake ng mga drone ng Ukraine na tumama sa mga lungsod ng Russia malapit sa hangganan tulad ng Belgorod at Rostov-on-Don, pati na rin ang kasunod na pagganti ng Russia sa rehiyon ng Sumy sa Ukraine. Bukod dito, tatalakayin din natin ang matinding pag-atake ng Russia gamit ang mga ballistic missile sa kabiserang lungsod ng Kyiv na nagdulot ng malalaking sunog sa mga pamayanang tirahan. Bago tayo magpatuloy, mahalagang linawin sa ating mga tagapanood na ang lahat ng impormasyong ating ilalahad ay nakabatay sa mga opisyal na ulat at pahayag ng mga awtoridad sa rehiyon. Gayunman, may mga umiiral na limitasyon sa malayang pagpapatunay ng mga ikatlong partido tungkol sa eksaktong kalagayan sa lugar. Magsimula tayo sa mga detalye ng mga kaganapan sa lungsod ng Belgorod na matatagpuan humigit kumulang 27 kilometro lamang mula sa hangganan ng Ukraine. Dahil sa lapit nito sa lugar ng labanan, ang Belgorod ay isa sa mga lungsod na pinaka-nanganganib tuwing tumitindi ang mga pag-atake mula sa himpapawid sa rehiyon. Sa pinakabagong pag-atake ng mga drone ng Ukraine, opisyal na naitalang nasugatan ang 2 katao kabilang ang 2 bata. Kabilang sa mga nasaktan ang isang babaeng nagtamo ng sugat sa sentido dahil sa mga tumalsik na piraso ng bakal mula sa pagsabog. Muli nitong ipinakikita kung gaano kabigat ang panganib na kinakaharap ng mga sibilyan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Malaki rin ang naging pinsala sa mga ari-arian at infrastruktura sa Belgorod dahil sa naturang pag-atake ng mga drone. Nasunog ang ilang unit sa isang gusaling tirahan na may maraming palapag matapos itong direktang tamaan na nagdulot ng malaking apoy sa paligid ng pamayanan. Bukod sa gusali, mahigit 15 nakaparadang sasakyan sa mga bakuran ng mga tirahan ang tuluyang natupok at nadamay sa sunog. Bahagya ring nawasak ang isang pribadong bahay habang nagkaroon ng biglaang pagkawala ng kuryente sa mga distrito ng Kharkivska Hill at sentro ng lungsod dahil sa pinsala sa lokal na daluyan ng kuryente. Ipinakikita nito ang malaking epekto ng makabagong pakikidigma gamit ang mga drone sa pang-araw-araw na pamumuhay at seguridad ng mga residente sa mga bayang malapit sa hangganan. Hindi lamang sa Belgorod nagkaroon ng mga pag-atake sa loob ng teritoryo ng Russia noong Hulyo 26, 2026. Nag-ulat din ang mga otoridad sa Rostov-on-Don tungkol sa sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa lungsod. Ayon sa opisyal na pahayag ni Alkalde Alexander Scriabin sa kanyang telegram, malubhang napinsala ang isang gusaling tirahan sa Rostov-on-Don dahil sa pag-atake ng Ukraine mula sa himpapawid. Ipinakikita ng pag-atake sa Rostov-on-Don na patuloy na lumalawak ang abot ng mga malayuang drone na ginagamit ng Ukraine sa pagsalakay sa mga lungsod na malayo sa mismong pangunahing hanay ng labanan. Bilang pagganti sa mga pag-atake sa kanilang mga lungsod, naglunsad naman ang mga puwersa ng Russia ng pambobomba mula sa himpapawid sa rehiyon ng Sumy sa Ukraine. Ayon sa opisyal na pahayag ni Gobernador Oleh Hryhorov na pinuno ng panggasiwaang militar ng Sumy Oblast, gumamit ang Russia ng mga ginagabayang bombang panghimpapawid gaya ng KAB o FAB na may mga UMPK na kagamitang pampalutang kasama ang mga drone. Sa ulat ng pamahalaan ng Sumy, opisyal na naitalang nasugatan ng 5 sibilyan sa pag-atake habang napinsala ang mga kalsada, gusaling tirahan at mga linya ng kuryente. Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng mabilis at tuloy-tuloy na palitan ng mga pag-atake mula sa himpapawid sa pagitan ng magkabilang panig sa mga lugar malapit sa hangganan.
Sa gitna ng mga umuulit na ulat tungkol sa pinsala at mga nasugatan, mahalagang talakayin ang usapin ng malayang pagpapatunay sa mga datos na ito. Karamihan sa mga ulat na natatanggap ng publiko ay nagmumula lamang sa mga pahayag ng mga lokal na opisyal sa Telegram at sa mga opisyal na tagapagsalita ng militar. Dahil sa umiiral na kalagayan ng digmaan, ang mga ulat na ito ay hindi agad malayang mapatutunayan ng mga ikatlong partido o mga pandaigdigang ahensiya ng balita tulad ng Reuters. May mga batas sa Russia na naghihigpit sa pagbabalita tungkol sa digmaan, samantalang may mga paghihigpit sa ilalim ng batas militar sa Ukraine. Nililimitahan ng mga ito ang pagpasok ng mga dayuhan at lokal na mamamahayag sa mismong mga lugar na tinamaan sa loob ng 24 hanggang 48 oras. Dahil sa mga limitasyong ito, kailangan ang maingat na pagproseso ng mga balita at sapat na pasensiya mula sa ating mga tagapanood. Kailangan pa ng karagdagang paghahambing at pagpapatunay sa eksaktong kalagayan ng mga nasugatan sa ospital, gayon din sa opisyal na kumpirmasyon mula sa militar ng Ukraine tungkol sa lawak ng kanilang mga operasyon sa Belgorod at Rostov. Gayon din nangangailangan ng masusing pagsusuri mula sa mga malalayang tagamasid ang mga pahayag ng kagawaran ng tanggulan ng Russia tungkol sa kanilang mga pinuntirya sa Sumy. Mahalaga ang pagkilala sa mga limitasyong ito upang maiwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon o pampulitikang propaganda sa gitna ng tunggalian. Lumipat naman tayo sa ikalawang pangunahing insidente na naganap sa mismong kabisera ng Ukraine noong madaling araw ng Hulyo 26, 2026. Naglunsad ang mga puwersa ng Russia ng malawakang pagsalakay mula sa himpapawid laban sa Kiev gamit ang mga ballistic missile at drone na pandigma. Sa kabuuan ng pambansang pag-atake noong araw na iyon, nagpakawala ang Russia ng 7 ballistic missile na Iskander-M o KN-23, 1 ginaгаbayang missile na KH-59 o KH-69 na inilulunsad mula sa sasakyang panghimpapawid at 136 drone na pandigma sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang biglaang pag-atake sa kalaliman ng madaling araw ay nagdulot ng matinding takot sa mga mamamayan ng kabisera na napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan patungo sa mga kanlungang pangkaligtasan. Sa gitna ng banta ng mga paparating na ballistic missile, agad na gumana ang mabilis na sistema ng babala laban sa pag-atake mula sa himpapawid. Nagpalabas ng opisyal na babala ang hukbong panghimpapawid ng Ukraine matapos matukoy ang paglulunsad ng mga missile mula sa hilagang bahagi ng hangganan. Tumagal ng humigit kumulang 50 minuto ang babala sa buong Kyiv bago ito opisyal na inalis ng mga otoridad matapos humupa ang agarang banta sa himpapawid. Naging napakahalaga ng mabilis at maayos na tugon ng sistema ng babala at mga patakaran sa pagtatanggol sa himpapawid upang mabigyan ng sapat na oras ang mga mamamayan na makapagtago sa mga ligtas na pasilidad at silong. Naging lubhang aktibo ang mga sistema ng pagtatanggol sa himpapawid ng Ukraine tulad ng Patriot NASAMS at mga pangkat na may gumagalaw na kagamitang pamputok sa pagpabagsak sa mga paparating na armas. Sa pambansang antas, matagumpay na napabagsak ng Ukraine ang 5 sa 7 ballistic missile, ang KH-59 o KH-69 na ginagabayang missile at 104 sa 136 drone. Bagamat matagumpay na napabagsak ang karamihan sa mga missile, nagdudulot pa rin ng panibagong banta sa lupa ang proseso ng pagsabat sa mga ito sa himpapawid. Ang mga piraso ng nawasak na missile at ang hindi pa nasusunog na gatong ng mga ito ay maaaring bumagsak sa mga mataong distrito ng kabisera. Ayon sa opisyal na pahayag ni Alkalde Vitaly Klitschko at ng Serbisyong Pang-Emerhensiya ng Estado ng Ukraine, nagdulot ng malalaking sunog ang mga bumagsak na piraso ng missile sa hindi bababa sa 3 distrito sa loob ng Kyiv. Kabilang dito ang mga distrito ng Shevchenkivsky, Solomiansky at Desnyansky na pawang may mataas na bilang ng mga naninirahan. Sa distrito ng Shevchenkivsky, nagdulot ng sunog ang pagbagsak ng mga piraso ng missile sa isang gusaling tirahan na may 18 palapag. Tinamaan at nasunog ang Ika-6, Ika-7 at Ika-6 palapag nito. Napinsala rin ang isang kalapit na gusaling may 4 na palapag dahil sa lakas ng pagtama. Sa distrito naman ng Solomiansky, nagkaroon ng sunog sa bakura ng isang pasilidad na hindi tirahan. Napinsala rin ang isang gusaling tanggapan at mga nakaparadang sasakyan kung saan opisyal na naitalang nasugatan ang 3 katao. Samantala sa distrito ng Desnyansky, bumagsak ang mga piraso ng missile sa isang pangkat ng mga bodega na nagdulot ng matinding apoy at tumupok sa 11 sasakyan. Kabilang dito ang 10 sasakyang pampasahero at 1 truck sa paradahan. Ipinakikita ng pagkalat ng pinsala sa 3 magkakahiwalay na distrito kung gaano kalawak ang mapanganib na lugar kapag sinasabat ang mga ballistic missile sa ibabaw ng isang malaking lungsod.
Pagdating sa kalagayan ng mga nasawi at nasugatan sa Kiev, linawin natin na sa mga unang oras ng pag-uulat ay wala pang naitalang namatay sa mismong gusaling tirahan sa distrito ng Shevchenkivsky. Gayunman, pinal na kinumpirma ng mga serbisyong pang-emerhensiya na 3 katao ang nasugatan sa distrito ng Solomiansky dahil sa mga bumagsak na piraso ng missile. Tandaan na sa ganitong uri ng kalagayang pang-emerhensiya, maaaring magbago ang paunang datos habang nagpapatuloy ang paglilinis at pagsagip ng mga bombero at pangkat na tagapagligtas. Kailangan pa ang patuloy na pagsubaybay sa opisyal na bilang ng mga nasawi at nasugatan, gayon din sa kabuuang halaga ng pinsala sa mga ari-arian sa kabisera. Upang higit na maunawaan ang kalikasan ng mga pag-atake noong Hulyo 26, 2026, mahalagang suriin ang teknikal na pagkakaiba ng mga drone at ballistic missile sa makabagong pakikidigma. Ang mga malayo-ang drone na sumasabog kasabay ng pagtama tulad ng Shahed o Beaver ay may mababang bilis na humigit kumulang 150 hanggang 200 kilometro bawat oras at lumilipad sa mababang bahagi ng himpapawid. Meron lamang silang maliit na pampasabog na naglalaman ng 30 hanggang 50 kilo ng pampasabog. Pangunahin silang ginagamit sa sabayang paglusob upang ubusin ang mga bala ng mga sistema ng pagtatanggol sa himpapawid ng kalaban sa mas mababang halaga kumpara sa mga mamahaling missile na pansabat. Sa kabilang banda, ang mga ballistic missile tulad ng Iskander-M o KN-23 ay malalaking armas na may bilis na supersoniko o hipersoniko na umaabot sa Mach 5 o mahigit 6,000 km bawat oras. Lumilipad ang mga ito sa mataas at pakurbang landas at nagdadala ng napakabigat na pampasabog na may timbang na 400 hanggang 500 kilo. Ang mga missile na ito ay nagkakahalaga ng 2 milyon hanggang 3 milyong dolyar bawat isa at idinisenyo para sa tiyak na pag-atake sa mahahalaga at mahigpit na binabantayang mga puntirya. Kapag ang ganito kalakas na missile ay inilunsad laban sa isang malaking lungsod tulad ng Kiev, layunin nitong magdulot ng agarang pagkawasak sa pinupuntiryang pasilidad. Isang mahalagang usaping taktikal na dapat suriin ang epekto ng mga bumabagsak na piraso mula sa nasabat na missile kumpara sa direktang pagtama ng mga drone na sumasabog kasabay ng pagbangga. Kapag ang isang ballistic missile ay napabagsak sa himpapawid ng isang missile na pansabat tulad ng Patriot, hindi nangangahulugang ganap nang nawawala ang panganib nito. Ang napakalakas na puwersa ng paggalaw ng missile, kasama ang matutulis na piraso ng bakal at natitirang hindi pa nasusunog na gatong, ay patuloy na babagsak sa lupa dahil sa grabidad at tulin ng paggalaw. Kapag tumama ang mga pirasong ito sa isang gusaling tirahan na may 18 palapag, maaari pa ring magdulot ng matinding sunog at pinsala sa estruktura ng mga unit ng tirahan ang natitirang gatong at pampasabog. Bukod dito, hindi sa lahat ng pagkakataon ay tuluyang nasisira ng missile na pansabat ang mismong pampasabog ng ballistic missile sa himpapawid. Kadalasan, ang ginagawang pagsabat ng sistemang panlaban sa himpapawid ay nakapipinsala lamang sa sistema ng paggabay o katawan ng missile. Dahil dito, nawawalan ito ng kontrol at maaaring bumagsak ng buo ang dala nitong pampasabog sa mga pamayan ng tirahan. Dahil ang mga pagsabat ay nagaganap mismo sa himpapawid sa ibabaw ng mga lungsod na maraming naninirahan tulad ng Kiev o Belgorod, ang anumang bumagsak na bagay ay may direktang banta sa buhay ng mga mamamayang nasa ibaba. Ito ang dahilan kung bakit nananatiling nanganganib ang mga sibilyan kahit mataas ang porsyento ng matagumpay na pagsabat ng mga sistema ng pagtatanggol sa himpapawid. Sa kabila ng malinaw na pinsala sa mga pamayan ng tirahan, umiiral pa rin ang magkasalungat na salaysay at pagtanggi mula sa magkabilang panig. Mula nang magsimula ang malawakang pagsalakay noong Pebrero 2022, kapwa itinatanggi ng Russia at Ukraine ang sinasadyang pagpuntirya sa mga sibilyan o pampublikong pasilidad. Ang pagtangging ito sa pagpuntirya sa mga sibilyan ay naging mahalagang bahagi ng opisyal na diplomasyang ipinagtatanggol ng dalawang pamahalaan sa pandaigdigang entablado. Gayunman, makikita ang ibang katotohanan kapag inihambing ang prinsipyong ito sa aktual na epekto ng mga pambobomba sa lugar. Ayon sa opisyal na pahayag ng Moscow, ang kanilang mga pag-atake gamit ang mga missile at drone sa Ukraine ay nakatuon lamang sa mga infrastrukturang militar, paliparan ng militar, at pasilidad ng enerhiya ng kaaway. Sinasabi ng mga opisyal ng Russia na anumang pinsala sa mga gusaling tirahan sa Kyiv o iba pang lungsod ay dulot umano ng mga pumalyang missile ng Ukraine na panlaban sa himpapawid o ng mga pirasong bumagsak matapos ang pagsabat. Sa kabilang panig, sinasabi naman ng Kyiv na ang kanilang mga malayo ang pag-atake ng drone sa loob ng Russia ay nakatuon lamang sa mga himpilang militar, sentro ng paghahatid ng supply at imbakan ng gatong.
Ayon sa mga opisyal na Ukraine, ang mga pinsala sa Belgorod at Rostov ay resulta ng walang ingat na pagpapaputok ng mga sandatang panlaban sa himpapawid o panggugulo sa mga elektronikong sistema ng mismong militar ng Russia. Ang pangunahing aral na makukuha natin mula sa mga pahayag na ito ay ang malaking agwat sa pagitan ng mga opisyal na salaysay at ng aktual na kalagayan sa lugar. Sa kabila ng mga opisyal na pagtanggi mula sa magkabilang panig, ang mga pamayan ng tirahan, mga pamilya, at karaniwang mamamayan pa rin ang pangunahing nagdurusa at nagbabayad ng napakataas na halaga sa ganitong uri ng pag-atake mula sa himpapawid. Kahit nakatuon ang isang pag-atake sa isang pasilidad ng militar, ang paggamit ng malalakas na pampasabog sa loob o malapit sa mga mataong lugar ay tiyak na nagdudulot ng pinsala sa buhay at ari-arian ng mga tao. Upang ibuod ang mga pangunahing punto ng ating ulat noong Hulyo 26, 2026. Naitalang nasugatan ang 12 katao sa Belgorod dahil sa mga pag-atake ng drone ng Ukraine na nagdulot din ng sunog sa isang gusaling tirahan at pagkasira ng mahigit 15 sasakyan. Nagkaroon din ng pinsala sa isang gusaling tirahan sa Rostov-on-Don habang 5 sibilyan ang nasugatan sa rehiyon ng Sumy dahil sa mga ginagabayang bombang panghimpapawid ng Russia. Samantala sa Kiev, ipinatupad ang isang babala laban sa pag-atake mula sa himpapawid na tumagal ng 50 minuto matapos magpakawala ang Russia ng 7 ballistic missile at 136 drone. Ang mga bumagsak na piraso ng missile ay nagdulot ng malaking sunog sa ika-6 hanggang ika-6 palapag ng isang gusaling tirahan na may 18 palapag sa distrito ng Shevchenkivsky at nag-iwan ng 3 nasugatan sa distrito. NH Solomiansky. Ipinakikita ng mga pangyayaring ito na nananatiling lubhang tensyonado ang buong hangganan at ang kabisera dahil sa walang humpay at mabilis na palitan ng mga pag-atake mula sa himpapawid. Bilang pangwakas sa mensahe, mahalagang mag-iwan ng seryoso at objektibong pagninilay tungkol sa matinding epekto ng digmaan sa mga karaniwang mamamayang walang kinalaman sa labanan. Sa bawat misal na inilulunsad at bawat drone na pinapalipad, ang mga pamilyang naghahangad lamang ng tahimik na pamumuhay ang nalalagay sa gitna ng panganib. Ang patuloy na pagwasak sa mga kabahayan at pinsala sa mahahalagang pasilidad ng kuryente at tubig ay nagpapakita ng napakalalim na kapinsalaang pantao na dulot ng makabagong digmaan. Para sa ating mga mananood dito sa Pilipinas, isa itong mahalagang paalala na maging mapanuri sa pagproseso ng impormasyon tungkol sa mga pandaigdigang kaganapan. Mahalagang maunawaan na sa makabagong pakikidigma, ginagamit din ang impormasyon bilang sandata ng magkabilang panig upang makakuha ng pampulitikang suporta. Dahil karamihan sa mga unang ulat ay nagmumula sa mga opisyal na pahina sa Telegram ng mga magkatunggaling pamahalaan, kailangang maging maingat, maghintay ng paghahambing at pagpapatunay mula sa mga malalayang tagasuri at suriing mabuti ang mga balita mula sa mga lugar ng digmaan bago bumuo ng konklusyon. Kung nais ninyong manatiling nakasubaybay sa mga pinakabago at objektibong pagsusuri sa mga pandaigdigang balita at mga pangyayaring geopolitikal, pindutin ang pindutang gusto at mag-subscribe sa ating himpilan. Pindutin din ang kampana ng abiso upang hindi kayo mahuli sa ating mga susunod na ulat at malalimang pagtalakay. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at suporta sa ating himpilan.